Hi guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa umagang ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol nga po dito sa agreement na pinag-uusapan sa social media mga kakimpaw at syempre tungkol po dito kay Kim and Catherine na kung saan tila mayroon pong pagkukumpara mga kakimpaw. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na nariyan sa baba upang maging updated po kayo at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kimpao. Basta mga balita po na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And nais ko rin po palang i-shoutout ang atin pong subscribers na nakatutok araw-araw sa atin pong mga daily updates. At narito nga bilang pasasalamat, babasahin natin ang napili nating comment this morning na sina Ma'am Juanita Reyes at Ma'am Lydia. Shoutout po sa inyo, magandang umaga, and Happy Mother's Day, habol pa po. Ayan. Tama si Kim, number 1 isip, number 2 pangunawa, and number 3 pagmamahal. Yan ang ibig sabihin ni Kim. Yan talaga dapat sa isang mag-asawa. Pag wala mga yan, magulo. Love Kim Pao. We want Kim Chiu sa Showtime. Anyway, ayan, unahin na nga natin yung number 1 isip. Totoo po yan. Kasi bago po pumunta sa puso, sa isip po talaga muna mga kakimpaw. Kahit imagine niyo ng teenager tayo, kapag kinikilig ka, naiisip natin sila, tas di mo mamamalayan, ay, mahal mo na. So, isip talaga mga kakimpaw. Pangunawa dapat talagang laging meron po yan at pagmamahal. So ngayon talagang mas wise na si Chinita Princess mga kakimpaw. And hope talaga na ang tinatahak niya ngayon ay tamang daan para sa kanyang forever mga kakimpaw, kasi hindi po deserve ni Kim ang siya po ay muling masaktan. Anyway, sabi dito ni Ma'am Lydia, we want Kim Chiu sa Showtime. Nako, lahat po tayo. Kaya naman, sana ay hindi po siya tinutukoy na tatanggalin sa Showtime. Sana ay chika lang kasi halos taon-taon naman gusto nilang tanggalin si Kim sa Showtime pero nananatili pa rin si Kim sa Showtime, di ba? Matatag. At hindi nawawala. Kaya ngayon, iniisip ko na lang na fake news na naman yan. Another pakulo na naman. Anyway, dumako naman tayo dito sa inangat ni Chinita Princess from PBB, mga kakimpaw. Kita niyo naman ang stardom ni Chinita Princess, diba, ni Kim Chiu. Talagang from PBB housemate to a self-made millionaire. Sabi nga po dito, from a PBB housemate to a self-made millionaire. Proof that hard work, perseverance, and a good heart truly pay off. Nako, ang sarap basahin mga kakimpaw. Kasi true naman din talaga. With pagsisikap talaga ni Kim, with hard work talaga ni Kim Chiu mga kakimpaw. Kasama ang puyat, pawis, pagod mga kakimpaw. Diba? Anyway, ito nga sabi dito ni She. As of 2026, sinatayang nasa $5 million o mahigit, kumulang 295 million ang network ni Kim Chiu mula 2023 hanggang 2026. Patuloy ang paglago ng kanyang yaman dahil sa sunod-sunod na proyekto sa telebisyon, pelikula, endorsement, negosyo at digital platforms. Isa si Kim Chiu sa matagumpay at pinaka-maimpluwensyang artista sa Pilipinas. Malaki ang kanyang kinikita bilang TV host sa It's Showtime, actress sa mga hit teleserye at pelikula, at bilang endorser ng iba't ibang kilalang brands tulad na lang beauty, fashion, food at lifestyle companies. Bukod sa pawis,
Matagumpay rin siya sa larangan ng negosyo at real estate. Siya ang CEO ng House of Little Bunny Philippines, isang kilalang handbag brand. Ayan, mayroon din siyang mga mamahaling ari-arian kabilang ng luxury house sa Quezon City at commercial building sa Cagayan de Oro. Malaki rin ang kanyang kinikita sa social media, YouTube revenue, online partnerships at digital content creation dahil dito nananatili siyang kabilang sa mga top richest Filipino celebrities ngayong 2026. Ang source daw po ay Niches Network List. Ayan. Mabumbe, biography, and network, Wikipedia profile of Kim Chiu. Patunay na si Kim Chiu na ang sipag, patunay si Kim Chiu na ang sipag, tiyaga, tamang paghawakan ng oportunidad at pagiging praktikal sa buhay ay kaya magdala ng tagumpay, hindi lang sa showbiz kundi pati na rin sa negosyo at personal na buhay. Grabe, ang sarap basahin ng mga pagsisikap ni Chinita Princess, mga kakimpaw, kasi talagang meron pong naging bunga talaga, mga kakimpaw. Sobra mga biyayan dumarating kay Chinita Princess. At wala ka rin namang bababasang anong issue kay Kim. Lalaki, kaaway, wala, mga kakimpaw. Siguro mga gawa-gawang issue na lang sa kanya ang mababasa mo. Pero yung tipong sabihin mong napasama si skandalo sa toxic, basta mga ganyang natural na issue sa showbiz industry, wala kang mababasang ganyan kay Kim Chiu. Kaya pinagpapala din naman tunay. Kung meron kang mababasa, ay ang mga papuri sa kanya ng co-artist po niya, ng mga nakasama niya sa trabaho, at ang pagiging matulungin ni Chinita Princess na pinagpapatuloy po niya, mga kakimpaw. At dahil marunong po siya tumanaw ng utang na loob, ang dami na rin po niyang mga natulungan, mga KP. Anyway, dumako naman tayo, mga kakimpaw, dito nga sa network ni Chinita Princess na kino-compare po dito kay Catherine Bernardo, na kung saan nauusad nga daw po ni Kim si Catherine. Sabi dito, nitong post ni Miss Chinita, grabe, ang laki pala. Catherine Bernardo, the prominent Filipino actress and singer, has an estimated net worth of approximately $14 million. This substantial wealth reflects her successful and extensive career in the entertainment industry, which includes Kim Chiu total net worth is generally estimated to be higher than $1.5 million USD, with some reports from around 2023 to 2025 placing it in the multi-million dollar range, largely due to her extensive career and business ventures. Janine Gutierrez's net worth is estimated to be between $1 million and $5 million US, while exact, universally verified net worth figures for celebrities can be tricky to pin down. Reports suggest that Nadine Lustra's net worth is not at the $20 million dollar mark, but she has achieved significant career earnings. As a 2022 report focusing on top Instagram earners, her net worth was estimated closer to $354 USD, around 20.8 million pesos. So, si Kim po ang pinakamalaki na nakalagay dito, mga kakimpaw nga raw. At ang dami nagko-comment doon na nauusan niya si Catherine dahil ang dami din naman talaga na project po ni Chinita Princess at endorsement talaga. Kumbaga, sa endorsement, paldong-paldo si Chinita Princess, mga kakimpaw. So, about naman sa mga projects, hindi naman mako-compare daw si Kim kay Catherine kasi parehas naman daw successful ang kanilang mga project. But pagdating naman daw sa endorsement, paldong-paldo si Chinita Princess. Meron pa po siyang pang-araw-araw na hosting sa Showtime. May Sunday
pa po, which is ang ASAP. Ang dami pa rin mga events na kumukuha kay Kim. Si Catherine, totally tahimik naman daw po. Pang big screen lang ang kanya pong mga project, ang kanya pong mga trabaho. Si Kim all around. Pang event, pang hostings, endorsement, ayan, and an actress. Singer pa, si Chinita Princess and Dancer. Total performer talaga si Kim, kaya hindi nakapagtataka na kunin po siya sa mga events talaga, mga kakimpaw. Samantala, dumako naman tayo dito sa prenuptial agreement, mga kakimpaw, kung saan pinagtanggol nga po ni Christopher Min, sina Kim, pinagtanggol niya si Paula Avellino. Mas nararapat nga daw po, mga kakimpaw, na huwag pong maliitin si Paula Avellino sapagkat pagdating sa ganyang bagay ay hindi naman natin nalalaman ang tungkol sa network ng tao. Sabi nga dito, Christopher Min pinagtanggol si Paolo sa usaping prenup. Hindi dapat umano maliitin si Paolo pagdating sa estado nito sa buhay. Hindi naman alam ng publiko ang tunay na net worth ng aktor at matagal na rin itong may napatunayan sa industriya. Hindi rin makatarungan na agad isingit ang usapin ng prenup dahil maari itong ituring na insulto sa pagkatao at kakayahan ng aktor. Kilala rin si Paula bilang pribado at hindi mahilig mag-flex ng kanyang mga nabot, kaya't hindi nasusukat ang kanyang tagumpay base lamang sa nakikita online. Kung sakaling totoo man ang mga balita at mauwi ito sa kasalan, tiyak na maraming matutuwa, lalo na ang mga solid Kim Pao fans na matagal nang sumusuporta sa kanilang tambalan. Nagtataka lang ako, mga Kim Pao, bakit nauwi sa ganito pong usapan, mga Kim Pao, na kung saan ay may mga ganyan. So, meron bang mga tao o toxic fan na nagmumungkahi na papirmahin ng agreement ng prenup, mga kakimpaw, sina Kim and Paolo, upang sa ganun, may prenup agreement yung dalawa, mga kakimpaw? So, yun po ba yun? And bakit naman ganyan po mag-isip ang ilan pong mga fans? Or siguro, mga toxic people na lang kung tawagin natin, mga kakimpaw. Grabe, talaga ang katoksikan, mga kakipi. Dapat po talaga ay wag mamaliitin ang pagkatao ni Paula Avellino. Isang malaking insulto nga po yun, mga kakimpaw. Sapagkat na hindi po open si Paula Avellino sa kanyang net worth. Grabe, may napatunayan na si Paula Avellino at napaka-successful din po ng mga projects niya, mga kakimpaw. And of course, may mga endorsement din si Paula Avellino at may business pa po siya. Kayang-kaya po niyang buhayin si Chinita Princess. Kaya naman, thank you so much. Kung totoo nga yung balitang ito, maraming salamat po sa pagtatanggol ni Manay Christopher Min kay Paolo Avellino. So, yun lang po muna yung ating update ngayong umagang ito. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa natin, chika. Maraming salamat at mag-iingat po kayo palagi.